ako dito sa mga ito, di ba mga tatay nyo yan? Di ba mga uncle nyo yan? Di ba pamilya nyo apektado? Di ba nanay mo, Chris, kinalaban din niya si Marcos? Tapos ngayon Oo, you're canoodling with the Marcoses na hindi naman, tatay yan. wala namang remorse. Wala. So parang, grabe, talagang it's a season of betrayals, no? It's a season of Yan. betrayals for our country. That you would May, betray your own father, di ba? I don't get maintindihan it. pa namin ni Ma'am Lorena, maintindihan namin kung Marcos had been a better version of the father. Correct. Yeah. In terms of governance, in terms of caring Worse. for the people, Yeah. worse. So Kawatan na sinungaling much. panggago niya. Ay, sorry. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update. PH, babalikan ho natin ito nga naging video o alam niyo na, pagsasalita nitong si Pacifico Diskaya dyan sa komite kung saan ginigisa ho siya nito si Luistro. Dito mga kapdita, wala ho talagang pinagkaiba ito si Luistro at itong si Bonjing Remula. Dito mga kapdita, talakayin ho natin kung paano ho siya gipitin o ipitin itong mga nakaluklok. Kasi mantagin po ninyo mga kabdita, yung flood control anomalies tinukoy ho yan ngayon sa panahon ni Bobong Marcos Jr. na kung hindi ho tayo nagkakamali, umabot ho ng 25 to 30% daw ho yung alam nyo na, kinokotong sa kanila netong administrasyon. Tapos ito si Bonjing Remula, ayan mga kabdito, nagsalita ho siya. Ang epicenter ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Talaga naman ho mga ka-update, itong nakaluklok ngayon na administrasyon mga ka-update, ipipilit ho talagang isiksik, idikdik sa korupsyon itong si Pangulong Duterte. Saan nga ho ba dinikdik ang ating Pangulong Duterte? Walang iba ho mga ka-update, kundi sa EJK. Hindi ho siya iniipit sa mga korupsyon. Kasi mismo si Pangulong Duterte galit na galit sa mga magnanakaw at gumagamit ng white powder, kaya itong mga kakapalan talaga ng pagmumuka nitong mga nakaluklok ngayon, ibang level na ho yan. Kaya re-reacta na ho natin mga kabdit itong video nitong si Diskaya kung saan talagang ginigipit ho siya nito si Luistro. Pero kung bago lang ho kayo sa ating channel mga kabdit, tayo isang like, sa share, isang subscribe lamang ho, malaging tulong na yan. Kaya kabdit, reacta na ho tayo, pasadahan na ho natin, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react kung paano nga ho bumanat rumesback ito si Carly Diskaya dito kay Jerbil Luistro. Dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Diyan Your pa nga Honor, lamang ho mga kapdita, malinaw na ho. Diba? Narinig na ho natin yan kanina. Ayan, kay Luistro. Ibig niya sabihin, noong past administration, wala na nga meron nanghihingi noon mga kabdit, yung mga, alam niyo na, yung mga nakakalusot sa kamay ni Pangulong Duterte. Mga nakakalusot pa rin ho yan. Hindi talaga mawawala yung korupsyon dito sa ating bansa. Lalo na mga kabdit, yung mga crocodile, yung mga congressman, nanggigigil ho yan sa, alam niyo na, kaban ng bayan. Pakinggan lang ho natin mga kabdita. Pero ngayon, yung administrasyon nga naman, sumobra ho sa katindi ang pangungurap. Meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, magpa-blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. Diba yung boses pa lamang ho nito si Luistro mga ka-update, talagang nakakadiri na ho. Yung kumbaga naglilinis-linisan ho sila. Kasi ngayon yung ginigipit ho nila ngayon mga ka-update, pilit ho talagang dinidigdig sa mga Duterte. Sino ho ba yung iniimbestigahan ngayon? Ayan ho, sila Abante. Ayan, di umanong merong 2 billion insertion. Kanino ho galing mga ka-update? Ayun kay Isko Moreno, nilaglag ho siya dyan sa Manila. Tapos ito si Luistro, napangalanan din ho yan si
atay di. Sobrang dami yung kontraktor na pinangalanan nito mga kongresistang kumikikback ho sa nila. Di ba? Tapos pilit ho talagang ginigisa o pilit ho nilang binabalik yung nakaraan. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Ngayon mga kapatid, false in one testimony, false in all testimony pa yung nalalaman nito si Luistro. Ibig sabihin na naman ho niyan mga kapatid, talagang mukhang pinasisinungalingan. Ito kumbaga, ito sinasabi daw ho ni Diskaya, sinungaling daw ho lahat, walang katotohanan. At yan po yung pinababatin niya mensahe. Mga kapatid, kayo na ho magkomento dyan sa ating comment section. Doon ho natin pag-usapan, kaya re-recta din ho tayo dito kay Ka-Eric at dito kay Doc Badoy, patungkol pa rin ho kung paano magsipsipan ang itong administrasyon ni Bongbong Marcos at netong mga Aquino. Kaya man dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung ang pag-uusapan ay ang matinding pinsala ng pagbabaha, dulot ng kabulukan sa pagnanakaw sa flood control na pinangunahan nila Marcos at Romualdez, tamimi po itong tapang-tapangan at sobrang hambog na si Rapi Tulfo at mga kabalahibo niya. Pero pagdating po sa pag-atake kay Vice President Sara Duterte at pangbabastos sa mga testigo na ipinapatawag sa impeachment court, sobrang hambog. Kanina, ininsulto niya ang Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President, no? Kasi gusto niyang pigain na ang sagot kung ang gusto niyang sagot talaga na ninakaw ni Sara Duterte at ginawa ng modus operandi para nakawin ang confidential fund. No? So dahil hindi niya makuha ang sagot, dahil totoo naman ang sinasabi nitong si Miss Gina Acosta, na hindi ko nakita na nagnakaw ni Cinco si Vice President mula doon sa sinasabing confidential fund. Tinawag niyang istupido. Siguro dahil ikaw ay may blind loyalty, itong tarantadong Rapi Tulfo, nakalimutan niya na siya ay asong ulol ni Marcos. Mas malala siya, no? Itong sinasabi niya, Ma'am Lorena, blind loyalty. Binastos-bastos niya, ininsulto niya at nagtalak-talak siya ng kabastusan. Tinawag niyang istupido ang isang testigo na kusang loob na nag-appear doon at upang magbigay ng kanyang testimonya. At walang nagsita dito kay Rapi Tulfo. Pero sabi ko nga kanina, mag-take off natin, habang nalulunod at nilulubog sa baha ang milyong-milyong Pilipino, ang tarantadong senador na to si Rapi Tulfo at mga kapareho niya ay walang sinasabi tungkol sa mga mandarambong at kurakot na nagnakaw ng pera ng bayan. Ma'am, your reaction on this? Kasama siya doon eh. Siya yun. Yeah. Isa siya sa mga magnanakaw. So, si Rafi Tulfo kasi, no, yung very glaring na illustration ng hindi talaga senador, no. Wala siyang kakayanan, wala siyang the difference, no, between I guess him, yung mahirap kay Rafi Tulfo, he's really dumb. Wala siyang alam. Pero hindi niya alam na dumb siya, na stupid siya. Yeah. Kasi yabang. So salita siya ng salita na hindi niya alam, no, hindi siya aware. You're stupid in the name of blind loyalty. I think Yeah. that Rafi Tulfo is talking about himself here. No, Yeah, because I agree. Si Ma'am Acosta was just explaining that she was doing her job, 'di ba? But this plunderer, Rafi Tulfo, is saving his ass. And all of them, what I see right now is all of them, they're very desperate. So those are the desperate words of someone who's about to be punished. Kasi malapit na yung araw ng mga yan, no? Dadating ang araw mo, Rafi Tulfo. Kasi alam ng taong bayan na nagnakaw ka. At itong lahat na nakikita natin sa yung mga lubog na yan, no? Lahat yan, ikaw ang kasama ka dyan. So, and very unstatesmanlike behavior. Yeah. I cannot help but grieve over that time when we had statesman-like senators, no, they were worthy of the names, no, that name senator. But who do we have now? The Tulfos,
Lito Lapid. It's just so disgusting talaga. So, Rafi Tulfo is talking about himself, no? His blind loyalty to Bongbong Marcos is such that he is part of the destruction of our country and he has stolen so much. So all of this, no, it's not a surprise that this travesty of an impeachment is really about hanging on to power because once vice president becomes president, Mhm. siya lang naman ang makakapanagot sa mga yan eh. She's the only one who has the political will, the moral high ground, everything about her, no, is going to really lead to the hanging of all these plunderers. Diba? Of course, they have to do what they're doing now. But to zero in on what you're saying, what he said today, he's talking about himself and the ignorance about what a democracy is. No, that it is about, for the people, by the people, of the people. Sa isang demokrasya, ikaw walang yakang Rafi Tulfo. Bigyan mo ng respeto ang isang ordinaryong mamamayan kasi yan ang nagpapasweldo sa iyo. Correct. She is a public servant also, pero bibigyan mo ng respeto. Okay? Pero wala, it's like talking to these people are hoodlums, no? They're cut from the same cloth. Bongbong Marcos, bakit ba magkakakampi ang mga yan? Dahil they're all cut from the same cloth. Mga magnanakaw, mga walang kahihiyan, walang kapasidad mahiya, mga arogante, abusado, ubod ng magnanakaw, mga Diyos ko, di ba? And it's one of those disgusting people na yung nambababae, na mga batang babae, na pwede At mo nang ipinapangalandakan, mama. Ipinapangalandakan in public. Yeah, wala nang standards, di ba? And I'm pretty sure a lot of them are like that. A lot of them are like, Maria Joseph, we hear about it, no? And does that surprise you? Di ba the moral decay of our country is directly connected to the ones who are in power, who have stolen way too much money that they don't know what to do with it, that it has become a curse to them. I'm pretty sure it has destroyed a lot of their relationships, it has destroyed their soul, it has destroyed the soul of this country, yung mga pagnanakaw ninyo. No? Correct. I agree. Ma'am, the kind of Rafi Tulfo, kapareho ng kapatid niyang si Erwin Tulfo, wala po silang moral high ground. Wala po sila sa katayuan para magyabang at maghambog-hambugan na para bagang sila ay mga crusader against graft and corruption, alluding their own allegations against the Vice President by attacking the witnesses na nandun po na nagpapahayag ng kanyang kaalaman. No, mga kababayan, itong si Rafi Tulfo, ito dapat ay sipain sa Senado eh. He doesn't deserve to be in the Senate. Popular, oo. Nanalo sa eleksyon, oo, pero ang ugali at ang asta ng kanyang pagkatao hindi po tumutugma sa otoridad at kapangyarihan ng isang senador. Ang pinagagawa nito sa Senado, mga kababayan, mantakin mo ito siya ay nasasangkot, sila magkapatid, sa pagtanggap ng mga donations mula sa isang party list na nasasangkot sa flood control at iniimbestigahan nga ng ICI ni Marcos at pilit ito na pinapaprose ng mga assets nito. We're talking about the ACT-CIS. Yung ACT-CIS, pagmamayari yan ng Tulfo Brothers at ng Tulfo family. Diyan sila kumikita ng malaki. At billions of pesos po ang nasasangkot nitong ACT-CIS sa pagpapalusot ng mga pundo, including ang pandaraya at pangungulimbat sa flood control. At si Rafi Tulfo at si Erwin Tulfo, beneficiary po nito ng sarili nilang negosyo na party list. So anong sinasabi niya tungkol dito kay Miss Acosta na blind loyalty kay Sara Duterte? Why? Anong kasalanan ni Sara Duterte? Guilty na ba siya? Blind loyalty kanino? Parang gusto niyang palabasin na inuutusan ni Vice President Sara Duterte na magsinungaling itong si Miss Acosta. Ikaw nga dapat may paliwanag, bakit ka nagtatapon ng mga hundreds of thousands and millions of pesos para magpasayaw ng mga babae sa nightclub at senador ka eh. So ano ang iyong dangal para mag-asta kang hambog at ipahiya mo ang mga testigo na nasa impeachment court? You should be admonished. Dapat nga tanggalan ito ng robe. Nobody admonished him. Nobody called out his. Nobody called this attention. Nobody called him out.
So wala ma'am. you, a senator of the land, can say this. You are stupid in the name of blind. This kind of kababuyan, you can say something Mhm. like that. Yeah. Rafi Tulfo, you are stupid. You are the Yes. stupidest of the stupids. You really are Agree. stupid. I mean, if there Agree. was another word we could use to describe who you are, we would use it. But that's it. You really are stupid. Imagine to say something like that. Ah, No? He's a bully, no? Very arrogant. And that's a very bully. clear explanation, an illustration, very typical of those who are in the Marcos team, of the Bangag team. That kind of arrogance, that they really feel they are above the people, and that these laws, even the laws, the rules of civil discourse does not apply to them. Mm. You think Acosta can call him stupid? If I were in Acosta's shoes, what do you think, Eric? You think I would call him stupid Kung to ako his doon, ma'am, face? Oh yeah, tawagin ko talaga siya, the way you are attacking me as a witness yeah, shows you you are the get it. stupid person here. Yeah. At kung ikukulong ako, di kulong mo ako. What was the ano, Kaso, Eric? What was the oo, context? What was the context in why he said that? kasi pinipiga niya si Acosta kung papaano ni winaldas ang confidential fund. Ang sagot sa kanya ni Acosta, disbursement officer po ako. Hindi ko po sakop ang implementation, execution, and monitoring ng mga confidential fund projects. Iba pong mga tao at ibang opisyal yan sa opisina. Maybe I cannot answer your question. Napikon siya. Sabi niya, kasi tinuturuan ka na yan ang sagot mo. Hindi kung ganyan pala na blind loyalty ka doon sa nakatataas sa'yo, of course referring to the Vice President. Di istupido ka. Di ba istupido ka? Ganun ang context kanina. Eric, no, pino-force niya yung ganong klaseng confession kay Acosta. Yes, So, correct. yung 125 million na yon, Rafi Tulfo, that's just 5 of the Viva Max girls na binigyan mo ng tip na tig to 250. Okay, you motherfucker, na pera natin. Tapos yung anak mo pang baboy, ganun din, di Oo. ba? Ganun din ang ginagastos, ang kapal ng mukha mo, di ba? Yeah. And ang malas lang talaga ng mga magnanakaw ito. Sobrang malas talaga ng mga magnanakaw na ito, na si Inday ay napakalinis. Hindi siya magnanakaw. Yan ang problema ninyo. Yan ang malaking problema ninyo. Na I hindi agree. magnanakaw si Inday Sara Duterte, hindi magnanakaw si Rodrigo Roa Duterte. Wala kayong mahanap. Kasi tapos kayo, kailangan ninyong pagtatapalan yung mga pinagagawa ninyo kasi mga magnanakaw kayo, mga mandarambong kayo. Yan ang hirap talaga, Eric. Yan ang malaking problema nila. Wala silang mahanap na dumi kay Inday. Kung kaya't kailangan nila mag-imbento at kailangan bastusin nila ang isang nasa harap nila na sumasagot ng maayos at kailangan nilang gumastos ng 25 million a day habang nalulunod ang Pilipinas at nagugutom at nagkakasakit. No, kasi kayo ang mga mandarambong, kayo ang mga magnanakaw, tas hindi ninyo mahanapan si Inday kasi si Inday ay hindi magnanakaw katulad ninyo, pero lahat kayo mga putang ina nyo, mga magnanakaw kayong I lahat. like that. Okay? Right. I Well, like you know, that, it's Ma'am true. Lorraine. You know, Yeah. it's true, Eric, no? Yeah, maleta po ito si Tulfo. Magkapatid yan eh. Si Erwin tsaka siya, beneficiaryo po ito ng mga flood control na kinamkam, dinurubo at kinulimbat ng AXIS Party List. Magkapatid na Eric Yap at I think isa pa. At sila, isa yan sa beneficiaryo. Yung magkapatid daw kasi pagmamayari nila na negosyo, yung party list na yan kagaya ni Martin Romualdez, yung tingog ng mga magnanakaw party list. Yan. Yung tingog ng magnanakaw party list kay negosyo ni Martin Romualdez yan. At ng kanyang hippopotamus hippopotamus niya na si Asidri. Si Tulfo ang Tulfo Brothers naman negosyo nila itong AXIS Party List, mga kababayan. At ito po namin tinatalakay namin ito ni Ma'am Lorraine sapagkat kung mayroong nga abuso ng party list na to na ginagamit nila na gatasan, hut-hutan ng pangungurakot sa pundo natin, dalawang grupo yan. Ang isa, grupo ng mga kurakot na politiko kagaya ng Tulfo Brothers na gumagamit ng party list at ditong nila Romualdez at mga kasabwat nila. Ang isa, yung CPP, NPA, NDF. At kapareho nila like mga grupo ng Akbayan, na mga hilaw na komunista, yung Alliance of Communist Teachers, Gabriela NPA Lover Party List, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Sinasalaula nila
at tinatarantado ang party list system. At yan po, dyan sila yumayaman. Ang Tulfo Brothers na yan, kinakapital pa na yan nila ang mga masa. Kung pakinggan yung programa ni Rapi Tulfo at nito magkapatid na to, pinapaaway nila mag-asawa, mga magnobya, may mga magkarelasyon, tapos ikapital nila sa kanilang mga YouTube channel, sa kanilang mga program. Tapos pagkakitaan nila, kunwari sila ay matapang, i-bridge nila ang mga programa sa gobyerno na pagkakait sa mamamayan. Pero tingnan nyo kung paano sila nabubuhay. Kung mayroong pinaka-definition ng ipokrito at tarantado na politiko, ang magkapatid na Tulfo ay nangunguna po sila dyan. Kaya kanina ang kabastusan niya, hindi po siya nasinita, hindi siya pinatigil ni Senate Presiding Judge Chis Escudero. Dapat nag-break si Chis Escudero, break muna tayo. Kung ayaw ni i-admonish openly in court ni Chis Escudero, Ma'am Lorraine, dapat nag-break siya. Break muna, and then magkauko sila, wag naman natin ganun ang witness. Kung mayroon tayong negatibo na mga pananaw sa witness, hindi tayo pwedeng gumawa ng hatol dito ng ganun po dahil ongoing pa ang trial. Pero gusto Pero niyang Eric, pigain, ma'am eh. Gusto niyang Yeah. pigain ang witness, ma'am. Go ahead. Also, Eric, what we've witnessed kasi through the years, no, under the Marcos administration, is the degeneration of both houses in Congress, no. So Correct. that it has become really a rogues gallery. Mga kriminal, yung mga humaharap sa iyo ng mga bastos. Remember na nandiyan tayo. So, Hindi man lang pinatabi. We were denied our lawyers, 'di ba? At meron silang script na isinasalaksak sa baga natin, and very arbitrary yung detention natin, 'di ba? So tama. it has really devolved into a rogues gallery, and that House of Congress, no? All of them there, marami sa kanila diyan, mga magnanakaw. So ngayon lumulusong tayo sa baha. Sasabihin ko sa inyo, yung mga yan nandyan, sila yung mga nakinabang, no, basang-basa yung mga bahay ninyo, lubog kayo, may mga batang namatay, no, ang ibintang nyo, yung mga yan. I know quite a lot of them. Meron isa dyan, you know, Eric, is really interesting. This Giselle Maceda, no, is the wife of Edward Manila. Maceda, 4th District of 4th Congress. District. Doktor yan no? And kilala ko yan, no? Alam mo, Asawa niya itong anak ni Ernie Maceda, tama? yes, that's right, no? So, I remember at the start, no, at the start of the Marcos administration, they were so shocked na si Sandro party ng party at kailangan kasama sila, and they were so shocked at the money that was pouring in. She was telling me, no, di pa siya congresswoman noon, no, and then kailangan mag-break ng asawa niya. Siya naman ang pumalit. Alam mo ito mga ito, 'di ba, mga crocodile na ito. She's really not a politician. But I saw the devolvement. Nakita ko dahan-dahan naging katanggap-tanggap na sa kanila. Ano yan dati mga ano yan, mga Duterte yan and then dahan-dahan, and then when money was given to them. Yan. Grabe. And then si Isko Moreno just recently, no, came out with the list of congressmen of Manila, and she was part of it. 1.3 billion. No? Wow. 1.3 billion. And you know, this makes me, it's interesting to me because nga when she started, kilala ko siya, hindi naman siya corrupt no? Except that dahan-dahan, si Edward, hindi yan corrupt. Kaya lang yung kasalanan ni Marcos, no? Kasalanan ng tatay niya din, ang dami nilang kinorrupt na Pilipino. Ang dami nilang sinira at winasak na institution. I agree to that. Dude, even the judiciary, di ba? The reason why PRRD is in The Hague now is because the Supreme Court allowed it. Diba? Yes. They should have stopped it, pero wala Diba? So, Claro. I have Ang sinabi ni Isko Moreno, maganda yung binanggit mo Yeah. Kasi itong nagbabanal-banalan, nagpapastor-pastura, nagtatago sa pulpito ng Biblia na palagi niyang kinukot. I'm talking about Benny yung banal na aso, santong kabayo na si Benny Abante. Itinuturo sila lahat ni Isko Moreno. Hindi lang si Benny, pati itong si Joel Chihuahua. Kasi lahat sila dyan sa congressman, sa mga members ng House of Representatives sa Manila. Ang kanilang flood control in the last 2 budget cycle, sa buong Manila Manila area, lungsod ng Manila, 14.2 billion pesos. And yet, lubog sa baha ang buong Kamaynilaan. 14.2 billion. Ibig sabihin, mahigit 7 billion every year in the last 2 years. Saan napunta? Hindi ito dahil sa basura na napupuno ang imbornal, ma'am, kundi
Yeah. Dahil ito, walang proyekto, ibinulsa at ninakaw ang Correct. pondo. Go ahead, ma'am. Oo, so no, I was just gonna say, no, yun sa mga tanong mo na yan, yung sagot diyan maliwanag na maliwanag. Binulsa ni Benny Abante, ni Joel Chua, ni Giselle Maceda, lahat yan, binulsa nila lahat yan. Lahat sila na nandyan sa Manila kasi nakita nyo kung maayos kung hindi sila nagnakaw sa Pilipino. Gel, makinig ka sa akin. Gel Maceda, kinakausap kita. Dahil ang pangit ng sagot niya talaga nung tinanong ko siya kung nag-sign ka ba sa impeachment ni Inday? Oo daw. Nag-sign siya eh. Nag-sign siya, oo daw, kasi gusto niya na magkaalaman. That's stupid. That's stupid. Reason na binigay nilang lahat kasama itong Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Oo, pretentious activist. Na alam mo naman, sabi ko nga sa kanya, shut the fuck up. We know it's about money. Gusto mo ng pera, nagnakaw ka, Gel. Diyan ka na you've lost your soul. Doktor ka, Gel. Nakakahiya sa mga anak mo na pinalaki mo ng maayos. Pero ngayon, parehong-pareho na kayo na mga nandyan na dati kinamumuhian mo at kinadidirian mo. Nandyan ka na. No, so, I think the lesson here is nobody is immune from this. That's why may batas na dapat sinusundan tayo because even that law stops us and protects us from ourselves and our greed. Wala na-corrupt na Na-corrupt na talaga, no? Yeah, and remember, mama, habang binabastos ni Raffy Tulfo na hambog at tarantadong senador na to, ang witness na lehitimong nasa witness stand sa proseso ng impeachment court ay tawang-tawa at parang tuwang-tuwa itong convicted criminal ng CPP Urban Operative na si Franz Castro. At para bagang siya pa ang nagsusulsol more, no? Dahil obsessed ito si Franz Castro para pabagsakin ang Duterte political camp. At kung kaya, pati kaluluwa niya, ibinenta niya at ibinugaw kay Marcos. Kasama po ang kanilang peke na Communist Party of the Philippines at ang kanilang mga pagpupustura na revolusyonaryo. Hindi. Kayo ay extorsionista at kayo ay tagapagtaguyod ng mga mandarambong at mga kurakot. At ma'am, ang lahat ng propaganda operations sa impeachment attack laban kay Vice President, we have received information na sila ang mga pasimuno nito, Ma'am Lorraine. Yeah, so I was gonna ask Eric, no, from the CPP perspective, kasi sinabi mo gusto nilang pabagsakin ang Duterte. Pero from what I've learned, no, ang gusto nilang pabagsakin si Marcos din. Administration Marcos, 'di ba? Na madaling madali, 'di ba? So, yung tanong ko sa iyo, yung from the perspective of the CPP, ano yung laro dito? Pagdating sa impeachment, pagdating sa CPP, anong implications noon sa CPP, no? Ano yung game plan? Kasi nakikita na natin ngayon, maliwanag sa atin ngayon na ang nagpapatakbo sa gobyerno ay ang CPP, NPA, NDF. Nakapalibot na yan kay Marcos, 'di ba? So, ano yung analysis mo of what's going on in our country and in our government right now? Number one, hindi kakayanin ng CPP, NPA, NDF na manumbalik ang isang Duterte brand of leadership. Kasi categorically dudurugin sila. And that is the reason na kahit wala sa principal position bilang presidente ang mga Duterte, lalo na si Vice President, tinatarget siya. It's because of the strategic objective of the CPP, NPA, NDF na dapat ang kalaban nila mahina at bulok na gobyerno, hindi malakas sa tao. And that is the reason nakipag-alyansa sila kina Marcos. Because the chances of having another Duterte leadership in our government, with having Sara Duterte or anybody from the Duterte brand of leadership na akyat, napaka mataas at natatakot ang CPP, NPA, NDF po na may ganyang uupo muli na magiging balakid sa pag-recover nila sa organization. That is the reason inatake nila si Sara Duterte kahit hindi siya ang presidente. Number two, kailangan nilang manatili si Marcos muna at sila Romualdez na kaalyado for two things. Politically weak si Marcos at si Romualdez kung ikumpara sa mga Duterte. Number two, napapakinabangan nila sa pundo, nagagamit nila sa proteksyon habang nagre-recover sila. That's the game plan. And lastly, ang isang Marcos government at ang Romualdez na kaalyado nito, kung ikukumpara sa mga Duterte, madali nilang i-manipulate.
The objective of the CPP, NPA, and DF is to overthrow the government. With having another Duterte at the helm of leadership, Ma'am Lorraine, mga kababayan, mahirap nilang gawin yon at baka madudurog nga sila. Exactly the same value of having the program of attacking Sara Duterte on the part of yellow and pink because they also want to share the power. Having a Duterte at the leadership, itong oportunistang mga politiko sa yellow and pink group, madudurog din po ito. Yan po ang overall na nakalatag, mga kababayan, Ma'am Lorraine. And so therefore, Marcos is benefiting tactically sa ganyang sitwasyon sapagkat si Marcos is a political deadweight. Wala na po talaga ito si Marcos. Pabagsak na ito. Yeah. But because mayroon pang AFP at PNP sa likod niya at ang CPP, NPA, NDF hindi pa kaya magpabagsak kaagad ng gobyerno, nagkakaroon sila ng tactical alliance laban sa mga Duterte. And the impeachment trial of the Vice President is exactly the formula na nagagamit ngayon para wasakin ang anumang oportunidad na muling umangat ng todo ang Duterte brand of leadership. Well, you know what I find parang interesting and is di ba politics make for the strangest bedfellows, di ba? I've never seen a stranger bedfellow than a lot of bedfellows ngayon, no? Katulad ng CPP at Marcos, pero recently si Chris Aquino, no, was with, Pati si Chris. you know, I would never Desperate. I would never betray my father that way. Never. Diba? I would never. Makino. Diba? Sino ba si a lot of people kasi they debate kung hero si Ninoy or hindi, 'di ba? Sa akin itabi natin 'yon kasi masyadong contentious pero hindi mo matatanggal sa kanya na ibinigay niya ang buhay niya at lumaban siya kay Marcos, kay Sa diktadura. Ferdinand Marcos Sr. Oo. He was imprisoned for 7.5 years. Hindi maliit na bagay yon. Marami Tama. doon in isolation siya. Isolation. Yes, and Tabartolina Chris Aquino grew up, no? Na nakita niya yan. Na binabartolina si tatay niya. Yes, that's true. And here she is now, no? I don't get it. I don't really understand what benefit is that to her. Because Duterte, they just ganun kagaling, ganun kalakas At talaga. ma'am, ang Duterte. malala, ma'am, don't forget, ma'am, this son, Marcos Jr., is worse than the father in Yeah. terms ng kagaguhan at pagkamakawat at pagkakawatan sa gobyerno. This Marcos Jr. is worse than the father. Mabuti sana kung naging matino, may redeeming value, na suportahan mo siya ay mas maayos pala ito. Maganda ang Pilipinas, maayos ang pangangalaga sa mamamayan. Hindi eh. Ba't mo sasamahan ito? Ano mo, Eric, no? I'm curious lang kasi. Kasi sa tatay ko, no, nakita ko siya lumaban kay Marcos eh. Nakita ko na, Sa senior. tsaka we would Sa have senior, no? discussions about it. Oh yeah, hinanap siya, talagang he was against Marcos. And then, I'm wondering, what happened to Cheljok, no? Hindi ba siya nakinig sa tatay niya? No? Sa What happened to all these people? Itong si Bam Aquino, di ba namatayan siya ng uncle? Pinatay si di ba? Exactly. So, ito sila, I don't understand because parang for me, personally, kahit sa mga kapatid ko na ayaw kay Inday, no? Ayaw din nila si Marcos. Mhm. Hindi dahil lang yung tatay namin was fiercely anti-Marcos, but because for good reason, 'di ba? Kasi mga magnanakaw, mga violators ng saligang batas, 'di ba? Mhm. Kinalaban pa ng tatay ko ang Supreme Court noon dahil nagbabaw sila kay Marcos, yung sa Kay habeas Marcos. corpus. Yeah. So, ganun yung kinalakihan ko na na-imbibe ko yon, 'di ba? Kung bakit buhay na buhay sa bawat himaymay ko ang tatay ko. Naaalala ko talaga siya ngayon. Kailan pa na siya, ma'am, naging lawyer, si Justice Badoy? 1960s, no? 1960s, so pero early 70s Constitutional Convention delegate na siya. So nag-abogado na siya, kaya mabigat sa kanya Yeah. bilang abogado na naglilingkod sa batas Yeah. ay ang pag-suspend sa writ of habeas corpus, tinutulan pala niya. Ano siya, anong tinutulan niya yon? Constitutional Convention delegate siya noon. So he came out in the open. 1971 ngayon eh. Oh, yeah, mga ganyan yun. So nagtataka ako dito sa mga ito. 'Di ba mga tatay niyo 'yan? 'Di ba mga uncle niyo 'yan? 'Di ba pamilya niyo apektado? 'Di ba nanay mo, Chris?
kinalaban din niya si Marcos. Tapos Oo. ngayon, you're canoodling with the Marcoses na hindi naman, Tatanya. wala namang remorse. Wala. So, parang, Yeah. grabe talagang it's a season of betrayals, no? It's a season Yeah. of betrayals for our country. That you would Wait. betray your own father, di ba? I don't get Maintindihan it. pa namin ni Ma'am Lorena, maintindihan namin kung Marcos had been a better version of the father. Correct. Yeah. In terms of governance, in terms of caring Worse. for the people. Yeah. Worse. Kawatan na So sinungaling much. panggago niya. Ay, sorry. So much worse, di ba? Tapos, there you Ay, go. tama mo? Oo. She Ay, oo nga, visited, kasama. Yeah. And may isa pa silang Chris picture na Aquino. kasama si Marcos. Oo, si Chris Aquino. Si Chris, si Lisa, tsaka si Marcos. Yeah. Binisita niya. Yeah, birthday yata ni Lisa to, August yata ang birthday ng tarantado na to eh. Para Happy din pala birthday, tao, Plum eh. no? May birthday din. So I think ito yung nakita ko na may tatlo pa sila nandyan si Chris. Mga kababayan, ito po ay panloloko at paninlang sa taong bayan. At nakakasuka ito no pag nakita ito ni Cory Aquino at ni Ninoy sa panahon na inilulubog sa baha at kahirapan ni Marcos Jr., ang taong bayan, na walang pinagkaiba sa pagiging gahaman at sakim ng anak na ito sa kanyang tatay na nilabanan ng mga magulang ni Chris. Ano kayang sasabihin nila, I'm mga curious. kababayan? Kaya nga, Eric, parang I'm curious. Maybe yung kinalakihan nila is political expediency. Maybe if Ninoy or Cory were Pwede. alive, 'di ba? Kasi unlike my father, no. My father really meant it. My father really, whatever cost you, talagang wag kang magnakaw sa mahihirap. Walang kompromiso, walang walang are-areglo sa tatay ko. Talagang wala siyang, hindi mo siya pwedeng bilhin. Ang tatay ko hindi, zero, wala. Napakasimpleng tao, no? Kaya mahal na mahal ko si Digong kasi para ko siyang tatay. Yeah. Nakita ko yung tatay ko, asawa ko, ganun din. Di mo sila pwedeng bilhin. So, I'm wondering, no, maybe they grew up na political expediency pala. Siguro kasi wala pang age of information, no? Pwede. So, parang you get to meet the father through their sons, di ba? You get to meet through their daughters, through their children. So, maybe we're meeting Pepe Jocno for the first time through his son. Oh my God, wag naman, di ba? Kasi hindi mo rin matanggal kay Pepe Jocno yung napreso siya. Ay, oo. Lumaban siya, di ba? Pero Lumaban. bakit ka nagkaroon ng anak na ganyan na kaya niyang lunukin ang isang Bongbong Marcos na mandarambong? Grabe yung pagnanakaw. Bakit niya kaya? Para lang sa political expediency. Politika. Correct. Hindi kasi ganun ang integrity. Ang integrity, wala siyang iniisip kung convenient or hindi, kung tama ang timing or hindi. Sabihin mo lang kung ano yung totoo. Yun, di ba? Pero hindi sila ganun eh. So I'm wondering, Eric, no, baka ganun yung palaki sa kanila, baka ganun yung nakita nila. No, maybe my father was simpler. I don't know, no? I don't know. No. At isa dyan, ma'am, is hindi talaga tumimo sa kanilang isipan yung aral ng kasaysayan. Because they don't have the interest of the people in their heart. You can never love Marcos Jr. or be associated with Marcos Jr. if you stand for truth and the welfare of the people. Yeah. Pero kung ang iyo ay para lamang sa personal na benepisyo mo, sasabihin mo siyempre, patay naman ang si Cory, patay na si Ninoy. It's time for me to move on to be chami-chami kay Marcos Jr. At kina Lisa, bahala na dyan ang tao. Kung nagnanakaw man sila, para sa akin, I don't care. Tapos na yung kasaysayan na yon ng aking mga magulang. Tama ka dan, expediency lang. Kaya hindi tumimo sa isip ni Chris Aquino, ni Bam Aquino, at hindi nila bit-bit ang interes ng tao. Kasi pag mahal mong Pilipino, mahal mong bayan natin, pag ang gobyerno ay bulok at tarantado, you should stand with the people. Hindi ganito ang gagawin mo. At saka tingin ko, Eric, no, hindi lang kasi we keep on saying kung mahal mo ang Pilipino, hindi kung mahal mo ang tao, kung mahal mo ang humanity. Diba? It could be another nationality in front of you who's drowning there.
It will break Tama. your heart. It will enrage you that this thing, itong sufferings na ito, ay nangyayari dahil kay Bongbong Marcos. So, Tama. binibigyan tayo ng oportunidad ng panahon ngayon na nakikita natin ang mga huwad, na wag na nating ibibigyan ng kahit na konting katiting na impluensya at yan sina Laila De Lima, sila Chel Jokno, Kiko Pangilinan, yan si Hontiveros, yung mga yan, Hontiveros. pinakita na nila kung sino sila. Wala silang pakialam sa Pilipino. Ang kailangan lang nila ay kumapit sila sa poder. Maliwanag na Yes. maliwanag talaga. Just me. Umapit sa poder. And speaking about that, Ma'am Lorraine, kung paano nawala bigla at na parang bulalang ang kanyang prinsipyo, sabi niya, tinanong siya ni Boy Abunday at the height of the election campaign in 2022 laban kay Marcos. Bakit hindi dapat iboto ng mga Pilipino ang isang Si Lenny. Ferdinand Marcos Jr. Sileni? Sabi niya, una sa lahat, sinungaling. Pangalawa, kapag gipit ang sitwasyon, hindi mo siya makikita, hindi mo siya maasahan. Pero sa 500 million lang na proyekto, wala na, kainsuka na si Lenny. At naging extension na siya ng pangpabango, deodorizing propaganda ni Marcos at nila Lisa Araneta. And now, mukhang siya pa ang ginugroom bilang alternative candidate ni Marcos dahil hindi pa pwede si Sandro Marcos. Basang-basa at wasak na si Martin Romualdez. Si Leni Robredo ngayon po ay kinokontrol upang siya ang patatakbuhin. Pero ang kakompetensya niya, ang ambisyusa na oportunistang politiko na si Risa Hontiveros. Nagmamaniobrahan sila. But Leni Robredo is no longer on the side na maninindigan para sa pagbatiko sa pangungurakot ng gobyernong Marcos matapos po ang promesa sa kanya na 500 million na facilities na project sa kanyang lugar, sa Naga. Wala na parang they really are no longer, they're no longer standing on any moral high ground itong mga dilaw na ito. Wala na talagang wipe out sila ngayon sa pagsanib puwersa nila kay Bongbong Marcos. 'Di ba yun yung sinabi ko, no? Yung talagang maliwanag kung sino si Bongbong Marcos. Mandarambong, drug addict, sinungaling, magnanakaw. So, pagka kumampi ka dyan, ay pinakita mo na talaga sa Pilipino kung sino. Nakakahiya si Leni Robredo kasi frontrunner siya 'di ba? Magkatunggali sila, ilang cycles yon, 'di ba, for the vice presidency, 'di ba, the presidency, 'di ba, talo siya, ganun, 'di ba? So, and then now she has changed her tune. It's just so embarrassing to watch, parang nakakahiya. So I think the marching orders for the Filipino people are very clear. You better make sure, we better all unite and make sure na itong mga bulok na ito, hindi na natin bibigyan ng kapangyarihan yung mga yan. Kasi nakita niyo na, kita niyo si Lenny, sinalaksakan lang ng 500 million ni Bongbong Marcos. Pera natin yun, ha? Pera ng taong bayan. Pero umiba kagad yung itsura niya, yung tono niya, biglang ang dami niyang sinasabi na kagandahan tungkol kay Marcos, di ba? Nakakahiya, di ba? Ikaw na lang mahihiya para sa kanila. Pero alam mo, Eric, kasi mga sila, nasa forefront sila, nakikita natin yung pagnanakaw nila. Pero marami dyan nakatago na nagnanakaw, na tahimik lang. Of course. Diba? So, maraming... Ang isang hinahanap ngayon, ma'am, na nakatago, saan napunta ang 1.1 trillion pesos na CSSP? Hindi pa ito man nabubuksan kasi there is no venue and opportunity na mabuksan dahil walang silbi at basura na ang Senate Blue Ribbon Committee. Wala ka na rin maasahan sa House of Representatives. Itong in-expose ni dating DPWH Secretary Babe Singson that there is a ghost project portfolio known as Convergence and Special Support Program. In the last 3 budget cycle, 1.1 trillion pesos po ang pundo na ito. Hindi na rin po ito, anong sinasabi namin ni Ma'am Lorraine, hindi lang po flood control. Ito ay patago na pagnanakaw. At kuntsabahan ito sa pagitan ni Marcos at ni Martin Romualdez. But nobody is investigating this. Kaya dapat sana, kung matapos ng maaga si Marcos Jr., isa ito sa include ni Vice President Sara Duterte in the agenda of Truth and Justice Commission na kanyang mabubuo para mapapanagot ito sila lahat at hindi na dapat makabalik sa gobyerno at makukulong sila at mababawi sa kanila ang mga ninakaw na kayamanan na ito. Alam mo, actually,
there's a very real part of me that's also excited for our country. Mm. Kasi the good part, I really see it, no, na kasi pagka doktor ka, at kunyari may malubhang sakit yung iyong Yeah. pasyente in front of you, no? Let's just say, meron siyang malaking pigsa, malaki, no? Di isa-slice mo yan, talaga maglalabasan lahat yan, no? I had a patient Yes. once, no? I had a patient sa bundok, no? Yung pigsa niya kasi ang laki ng ulo ng baby. Yeah, grabe. Kaluoy talaga kasi walang kakaawa. So, this of course I had to excise and then taga lahat lumabas ng nana. Talaga hanggang sa paa ko doon nag-ano siya talaga, nag-drain siya, no? So, we're at that point where dinadrain natin, no? Dinadrain natin. Tapos i-heal natin lahat yan. Pero kailangan bago tayo umabot sa punto na maaayos yan, no? Kailangan tanggalin natin lahat ng bulok, lahat ng nana. I agree. Natin ngayon, maliwanag, meron pa bang nagdududa na bulok si Lenny? Meron pa bang nagdududa na si Bam Aquino ay bulok? Si Kiko Pangilinan, si Ontiveros, di ba? Santiveros. Di ba meron pa ba wala na eh. Ang nakikita ko kasi yung mga totoong dilaw kasi this morning I was talking to my friend who's dilaw, no? And even she is saying, grabe, no? Hanggang ngayon, dilaw pa rin siya. Not so much anymore. Not so much. Nagdududa na rin. Pero kahit siya nagigising siya, sinasabi niya, grabe, no? Pinagtatakpan nila si Marcos, kumakampi sila kay Marcos. Tapos sabi ko, si Lenny, binigyan ng 500 million. Sabi niya, nagulat ako talaga. Sabi ko, kasi nasa sa ano nila, sa bubble news, hindi naman lumalabas sa mainstream media yan eh. Diba? Yung ganung perspective. Of course, pinapalabas ng dami na sinabing maganda. Pero from our perspective, no? And then she was so shocked talaga. So, it's waking up an entire country. Kasi I even think, no, that yung term na DDS or Dilaw or ganun, gawa yan ng CPP eh. No, para talaga magkahiwalay-hiwalay tayo, 'di ba? Dinidivide tayo, pinopolarize tayo. Yeah. Pero yeah. babalikan ko yung teorya mo, Ma'am Noreen. Yeah. At this crucial historical time na sinusukat ang mga dapat maging bahagi sa pagkilos ng mamamayan, the big time loser here is the CPP, NPA, NDF. Kasi kung hindi sila nagkain suka at hindi sila naging kasabwat ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, napakabilis ng recovery nila, na mapapalawak nila ulit ang kanilang organisasyon. Ang dami na namang marirecruit nila at ma-prove nila, kami talaga ang prinsipyadong alternatibo sa bulok na sistema ng isang lipunan na pinaghaharian ng mga politikong bulok. But how can they speak about that anymore? Na hindi sila pagtatawanan ng taong bayan, kasama nilang pinakabulok na kawatan ng mga politiko na pinagtatanggol nila. They're the biggest loser here. And I think that character is destiny. Yun naman talagang character ng CPP, 'di ba? Bola, hindi naman talagang nagmamahal sa bayan 'yan or hindi naman talaga para sa kabutihan ng mahihirap. In fact, binabaldado nila yung mga mahihirap, 'di ba? So, wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam sa accountability. Ang kukurap nga eh. Ang kukurap nga naman ngayon, sila tumanggap nga ng maleta yung mga yan. Maleta? Yeah. So yun. No? So, character is destiny. Talaga yung destiny ng CPP, lalo't lalo gising ng Pilipino, ay talagang mapapatapos na yan. Yun na, isa kasama sila doon sa mga pigsa na kailangan dapat makita natin. At saka kapag kasi ni-squeeze out kasi yung nana, masakit siya. Masakit, nasasaktan tayo. Nasasaktan pa, pero pag natanggal mo na lahat yon, relief. And then when I went back to the medical mission, when I went back after I think 3 months, kasi sa sa May summer nangyari yon, yung sa Yolanda, no? Yolanda. So pagbalik ko doon sa Hayan, ay ang ganda-ganda na, ganda-ganda na talaga, yung nag-heal na talaga, no? So, whereas before it was disabling, talagang hindi siya makalakad ng maayos, tapos ngayon wala, normal na siya, ito sa farmer, na nakaapak siya ng isang nail na, tapos may nagtetanus shots kami, etc. So, ganun din yung metaphor sa Pilipinas na meron tayong malaking kapansanan na
habang nakikita masakit talaga and disabling, hindi tayo makalipad bilang isang Mhm. bansa. Pero nung pag na-heal na yan at naghilom na siya, lilipad tayo. No? Ganun I lang yun. agree. Mm. At dahil dyan, Ma'am Lorraine, babalikan natin yung may isa palang speech ni Noy, Ma'am, iwan ko kung natisod mo to na pakinggan mo. Yung dinala siya sa Nueva Ecija mula sa Fort Bonifacio. Mm. And for almost 38 days, binartolina siya. May bundok kasi, Ma'am, na bahagi ang Fort Magsaysay eh. Sa likod nito, bundok na eh, Sierra Madre na. Mukhang Yeah. doon siya inilagay. At Sa sabi Laur niya, siya, you di have ba, Eric? Sa Laur siya. Lahore. Yeah, dito yan sa Ma'am Sakwan sa Fort Magsaysay ngayon. May bundok yan na bahagi. Doon siya kinulong for 38 days. Sabi niya, napilitan siyang kausapin ng sarili niya. At ang Diyos, dati nagdududa sa kung may Diyos eh. Pero sabi niya, dahil wala akong choice, I have to look out for whatever possible spiritual connection that I can find. At ang sabi niya, as a person, I can only do so much. At kung hindi tatanggapin ng taong bayan ang aking mga paninindigan, walang mangyayari sa lipunan natin. Pero ang importante, ginawa ko pa rin ang tama. It may be frustrating, it may be disappointing, sabi mo nga, Ma'am Lorraine, pero at the end of the day, ang tatanggap ng mga pagmumulat at mga paninindigan na ito ay ang mamamayan. At ang desisyon na baguhin nila ang kanilang kalagayan will come from them. And maybe the enlightenment on my part sa Diyos na kanyang kinakausap will also enlighten them. Mm. Parang binibigyan niya, Ma'am, ng Ninoy ng pagtingin na kung hindi ko man ito maabot ngayon, kasi hindi niya naabot, Ma'am, eh, na mapapatalsik si Marcos Jr., na pinatay siya eh. Mm. Pero sabi niya, ang importante, ginawa ko ang tama. And sa tingin ko, ang taong bayan pa rin ang maghuhusga kung gusto nila maging alipin ng isang diktadura o palalayain nila ang bayan at sarili nila mula sa gapos ng diktadura. Agree. I agree. Sa kahuli-hulihan talaga, tayo talaga magde-decide kasi ang plano ni Marcos, no, tatagal pa siya sa pwesto. I Bakit agree. siya for a lot of reasons, no? Gahaman talaga sa kapangyarihan ng mga yan. Hindi lang si Marcos ko, hindi mga nakapaligid sa kanya. Yes. And one other big reason is kasi magnanakaw siya, no? Siya yung mastermind despite what PGMN is saying, no? Because I think maybe Tawa na lang ako. I think they're in the pocket of Marcos, no? Despite what they're saying, it's not Marcos Undeniably. Romualdez who's the mastermind, it's Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. So he has to save his neck. So pagka siya ay bumaba sa pwesto sa pag-iisip niya, ay yari siya, no? Talagang so Yari gagawin niya talaga. lahat. So ang plano talaga niya mako-convict si Inday sa impeachment na ito pagkatapos siya ay either no elections or basta siya yung susunod. Basta tatagal pa sila. Yan ang plano. Plano lang. So depende sa atin, papayagan Yes, natin siya. I agree. Napakawalang kwenta naman natin, no, kung gagawin natin yan kasi ang alam na natin kung anong susunod kasi dinaanan na natin eh. Oo. Diba? Tapos pag tumagal ng patagal yan, palala ng palalayan kasi nga parang ginigising tayo. O kulang pa pala yung flood control. O dito naman tayo sa sa DOH kasi nagnanakaw din sila sa DOH, no? So Sa susunod. DA pa, Ma'am, ang farm to pocket roads, billions din yan. Yes. Walang kalsada pero may allocation. At saka Eric, this troubling pattern that we're seeing right now of shootings in schools, no? Ay, And that's grabe. because of this incompetent Department of Education na Wala. corrupt din yan si Sani Angara. Diyos ko, mga Involved yan, Ma'am, sa magnanakaw. Yeah. Involved yan sa insertions twice nang siya ang Senate Finance Committee chairperson. At si Try Gibolaybar, remember, Yusek yan na nakatalaga sa office niya. Tirador ng mga bagman niya yun, ng mga Angara. You know what, Eric, meron akong gustong papanoorin sa inyo. Okay? This was because I just want to make a point kung ano yung sinasabi natin dito kasi sinabi mo yung kay 'di ba, kay Sani Angara, right? No, so itong si fault ng Pilipino yon kasi tingin ko, no,
Nirerespeto pa natin. Nirerespeto pa natin itong mga walang yang ito. Kasi tingnan mo sinama Sani Angara, wow. 'Di ba may Pilipino ganun, pero dapat maging we have to change. We have to change. This journey has taken us to so many places, and that journey is telling us, Filipino people, you have to change. You have to be the kind of people na matatakot sila sa inyo. Ninanakawan na kayo. There was this what's this? Ano siya, Eric? Mayor Robes ng Bulacan. San Juan del Monte ba? Something San like Jose that. del Monte, Bulacan. Yeah, oo. Nagdrama-drama siya kasi Isa din yan sa mga maleta. ganun ba? Kuwan yan. Isa yan sa kinamumuhian sa Bulacan. Dahil isa ito sa Yes, mga I heard. ginawa I nila heard. negosyo ang kanilang politika sa Bulacan. So, ayan, pinost ko na sa staff natin, pwede papanoorin natin kasi somebody sent it to me nga and then nagre-reklamo Si siya. Robis. Kasi pala, Robes, as it turns out, yung tubig nila doon for years. Yeah, Dilaw, walang tubig. ang lumalabas, ang dumi-dumi, ang baho-baho. Tapos she was in a gym. Meron siya yatang tinayo na gym or something. Tapos nagsigawan yung mga tao ng tubig-tubig. Tapos nagdrama siya. Itong mayor, babae ito. Pwede bang pakiplay yan? Play natin, Eric, para makita mo yung drama niya. Kasi, Narinig ko to. yeah. I want to make a point, okay? About Sige. Filipinos. May audio ba siya? Yeah. Try natin. Tutusok sa inyo na walang ang isang puso at kongresista. Aba, mahiya naman kayo. Sobra! Dahil hindi kami marunong mambastos ng tao. Pero hindi tama. Minuyan proper. Lahat ng pagbibigay, ibinibigay ko sa inyo. Kung sino man ang nag-uusap sa inyo na walang lihain, ang isang puso at kongresista, aba, mahiya naman kayo. Ang taong bayan pang mahiya, Ma'am Lupit. Tayo pa. Ang- At saka Ma'am, dapat that is a major issue. dapat pala, Yung tubig sa San Jose del Monte, Bulacan, major problem yan na Yeah. hanggang ngayon ay hindi nila sinusolusyonan. yeah, I heard, no? And then pala, no, parang sinasabi niya, dapat pala magpasalamat sila kapag ginagawan siya ng trabaho. Binibigyan kayo, hindi niya binibigyan, gaga, trabaho mo yan, tanga, pasweldo ka Tanga. ng bayan. Kaya alam mo, Eric talaga, quotable quote ni Digong talaga, hindi kayo special. Hoy, Robes, pating kongresista na yan, mayor at kongresista, mga magnanakaw Ang kayo. control nila, mag-asawa yan. Both Yan ang na. lungsod at yung Congress control nila dyan sa position At nila. saka mahiya naman kayo. Sila pa mahihiya. Sila pa ba yan Para bang tao? kakahiya naman, yellow ang tubig namin. 'Di ba taon? 'Di Hindi ba? mainom, ma'am. Correct, that's what I was told. So, that's my point, no? That's my point. Yang ganyang attitude, ganyang belief, ganyan sila Sani Angara, ganyan ang mga nakaupo ngayon. Yung Correct. sinabi ni PRRD na hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno, isasaksak ko yan sa baga ninyo dahil ubod kayo ng kayayabang. You're so convinced of your importance, di ba? And that you are Correct. above everybody. At dapat Yan. magpasalamat. This is the same thing, no? This is the same baha. thing. Grabe, araw-araw yan ang buhay nila. No, but I want to go back to Robes. Can you imagine, teka muna ha, that kind of attitude. Kasi Yeah. kailangan na natin, sino ang Tingin tayo, magbabago told ang dito? tanga niya. Alam mo, dapat ang magbago dito ang Pilipino. Dapat yung magganyang kaabusada, ganyang kayabang, dapat turuan nyo ng leksyon yan. Dapat matakot yan sa inyo. Sa isang demokrasya, yung mga ganyan, mga opisyal sa gobyerno, dapat natatakot sa taong bayan kasi yan ang tama.
Yun ang nasasaligang batas. We are a government of the people, by the people, for the people, and civilian supremacy over Tama. military and over its government. So, yung sigaw-sigawan mo sila at nagdadrama ka dyan, tangina mo, 'di ba? Wow. Isa Grabe, yan talaga, no? no? Umatake kay Inday Sara ng todo-todo. And Really? yes, Really? yung mag-asawa na yan. Yan, lalo ng babae. Yan ay, I've been there. Nagsalita ko dyan sa mga kabataan. Ni-invite tayo dyan, ma'am, sa anti-communist movement campaign dyan ng Philippine Army. At isa sa reklamo dyan, tubig. At ang abusado at walang pakundangang ginamit na negosyo ang politika nito ng pamilya Robes na to. Ginawa nilang kaharian ang San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Pero Eric, bakit of course may pangdaraya sa boto, 'di ba? Pero Of bakit course. sila nananalo pa din, 'di ba? Ang sagot lang naman kasi diyan, syempre magdadaya sila. 'Di ba katulad nung ginawa ni George Kupal, 'di ba, kay Benny Oo. Abante, sa Gabriel, Mm. etc. Talo na, panalo pa eh. Pero lumaban tayo. Lumaban Yeah. tayo. Pahirapan natin to the point na talagang tanggalin natin sila sa pwesto. I agree. Wag mo namang sabihin hindi natin kaya yon. Ano namang klase tayo? Nanggaling tayo kila Andres Bonifacio, yun ang nasa si Lapu-Lapu. Talagang ako ko, buhay na buhay sa akin yan talaga, Eric, no? Kasi Oo. dahil kay Digong. Si Digong kung magsalita tungkol kay na Bonifacio, Oh, parang feel na kahapon feel na niya yan. kausap. Parang buhay na buhay, no? So dapat Feel ganun na feel tayo. mo. Doon tayo nanggaling eh. When I saw that, I was so shocked. Parang kapal ng Yeah. mukha nito. Oh, Nagdrama pa. sinisigawan niya mga tao. At saka alam mo, Mahiya naman kayo, ang tao pang mahiya. pag ikaw ay public official, tinanggap mo talaga yung batikos. Tinanggap mo talaga, iniyakap mo yan. Kaya nga hindi ko alam Mhm. bakit gusto na maging president ito mga lintik na ito. Napakahirap na trabaho niyan kasi ang understanding dyan, that's what you signed up for, yung ikinadrama niya, na sinigaw-sigawan siya ng tubig-tubig. Lukan-lukan to, ano pala? 'Di ba, para siyang celebrity na hindi siya Yeah. pwedeng patikusin, ulul, 'di ba? So, dapat baguhin natin at tayo dapat una magbabago, no? Dapat kanina Ano? nung naggagaganyan siya, dapat binato niyo na 'yan. Dapat ganon, para tumahimik siya, dapat binato niyo 'yan. No? At saka dapat sinigaw-sigawan niyo. Okay? Naalala mo, ma'am, yung mga kababayan, wrap up kami ni Ma'am Lorena, yung nangyaring pagkagalit ng mga mamamayang Nepalis doon sa finance minister nila, Yes. na hambog, hindi siya nakikinig sa protesta at nagmayabang pa, nagpakita pa ng kayamanan, kinalatkad, Yeah. binugbog at itinapon sa ilog. Buti Dapat buhay siya. Yeah. Tsaka maraming ganong stories in history. Meron iba pa nga, Yeah. binibigay ng patiwarik, no? Yung mag-asawa at buong pamilya nila, yung Romanov, Yeah, yung Holy Tsar family, binita yon eh. Although may communist movement component yon, pero binitay sila. Yung mag-asawa Nicolae Ceausescu sa Romania, binitay sa plaza. Di ba binaril siya? Binaril tsaka binitay sila ng Yeah, tinalian sa liig. Mag-asawa. So, yung punto namin, wag niyong titingalain ang isang lingkod bayan. Hindi, respeto sa isang kapwa-tao. Pero kasi meron siyang kapangyarihan na binigay sa kanya, na in-entrust sa kanya, niyakap niya yung batikos ng taong bayan. So it's all part of what you signed up for. Yun ang dapat. So wag niyong titingalain si Benny Abante. Pag nandyan, murahin niyo ang putang inang yan. Pag nakita niyo si Gel Maceda, murahin ninyo dahil magnanakaw. Pag nakita ninyo si Joel Chua, murahin niyo. Pag nakita niyo si Sani Angara, si Ralph Recto, murahin niyo. Yan, lalo na si Ralph Recto. Si Mel Robles, murahin nyo. Okay? Kung tayo, ma'am, ang sinabihan niya doon sa Senate, kahit makulong tayo, sasabihan ko siya, maybe you're describing yourself, Mr. Senator. Baka ikaw ang estupido. Hindi ka mataas sa mamamayan at hindi ka mataas sa kapangyarihan ng batas. Hindi ka ang batas dito. Kaya hindi mo kami pwedeng bastusin. Ma'am, balikan natin ito. Saka yung stupid, di ba, Eric? Stupid siya kasi hindi nga niya alam kung ano ibig sabihin ng conflict of interest. Tanga, correct. obo. Ikaw Conflict of interest ba na nagkaroon ng
meeting ang mga staff ng Office of the Vice President Si Attorney sa COA. COA nga ang Stupid shit nakikinig you dapat, are. nagpapaliwanag sila sa COA. Paano naging conflict of interest? Bobo. Bobo, idiot. You're just a radio announcer. Just stay there, Rafi. Wala kang kwenta. Popular lang siya. Yun lang. Yeah, stupid. Hindi ka lang stupid, nagnanakaw ka pa. Just Yes. At saka kadiri ka, alam mo, gusto mo ang biktima ng mga babaeng Oo. na talagang desperado sa pera. Hindi siya Kasi- nagpaliwanag dyan, mama. Hindi siya humingi ng sorry dyan, ha? Pinagtakpan pa siya ng kapatid niyang si Montolfo, ha? He never Isa pa asked yun. sorry for that. Yeah, Oh. isa pa yun. You know what, Eric, no? I have to speak out about this because I see it and I hear about it, no? The way they really victimize women. Itong mga Because itong they mga- have money and power. Yes. They have a lot of stolen money and they Yeah. victimize young women who are desperate for money, no? Correct. And don't say that kasalanan ng babae yon, hindi, because there is a disparity in power. Okay, hindi In-abuse sila nila. makakahindi. Yeah, hindi sila makakahindi. At saka alam mo yung mga I yan. Yan si Rafi Tulfo at saka yung mga Team Marcos na may mga babaeng ganyan. Mga losers kayo. Kasi kayo Loser. para magpapagalaw sa inyo, kailangan yung bayaran. Yeah. Wala talagang desire sa inyo kasi yan papangit ninyo, ang tataba ninyo. Babaho nyo pa siguro. Yan ang tinatawag, ma'am, na false machismo. Yeah. Hindi ka yes. macho, feeling macho ka lang. False machismo. But it's but Eric, it's the characteristic of the Marcos team. No? Ganun. Because Marcos is a sex pervert. His wife is the same thing, di ba? I've never seen anything like this. This moral degeneration in our society. Pinakabulok ito. Bulok, kadiri. And I agree, ngayong gabi lang, 2 retired colonel ang nakausap ko. One from the Army, one from the PNP. Sabi nila, Eric, this is the worst government after the father. Itong pinakamalala. Bulok na bulok. But the AFP allows it. Okay, Yeah. so yeah, you're the ones who can stop it. You're the ones who can. Sinagot ko nga, sabi ko, pinabayaan nyo kasi. Yeah. Hindi Yeah. kayo nanindigan kasamang tao. Sana tapos na to. Sabi niya, yeah, we admit to that. Kaya nag-retire na lang kami. Sabi niya, pero admittedly, you have a point, kayong mga nasa opposition. We admit to it. Talaga, alam ko. Kaya, Natural. Okay. Obvious Ma'am. ba? Yeah. yung final word mo for this episode, at tayo, babalikan natin, mama, kasi yung take-off mo kanina, hindi natin nabalikan, pero bukas talakayin natin sa next episode. Bulacan alone, ma'am, 77 billion ang flood control in 3 years. Pinakamalala na lubog ng baha hanggang ngayon, Bulacan. Tarlac, Ma'am Lorraine, 22 billion ang flood control dyan ng mga congressman. Lubog at wasak sa baha din po ang kanilang mga flood system. Ma'am Lorraine, your final word. Yung mga napapanood natin na video, nakakaya. Yan yung mga video na yun. Pero yung hindi natin pa nakikita, mas nakakaiyak dyan. Na may mga namamatayan. Ilan ba yung namatay? Hundreds na yata, di ba? Pagkatapos, marami dyan magkakasakit. Marami dyan yung mga villages nila, empty na, ghost towns na, kasi hindi na sila pwedeng tumira Pampanga, yeah. sa bahay na ipinundar nila, na pinaghirapan nila. 'Di ba? So, lalala ito ng lalala. Pero naaalala ko parati yung pasyente ko na in-excise ko yung kanyang nana na yung pigsa niya na napakalaki, na napakasakit nung talagang naiiyak siya no? Tapos hanggang lumalabas yung nana, tapos dugo, tapos all the fluids, no? Pero ito yung dinadaanan natin at magkakasama tayo dito. Wag kayong mawala ng pag-asa. This is